Hanggang kailan ka magtsatsaga sa ganyan, ha? Laman loob lang ng hayop ang kinakain mo, samantalang napakaraming mas masarap dyan. Sariwang karne at laman loob ng tao. Hindi ko kailanman gagawin yan. Hanggat nabubuhay ako, hindi ako kakain ng tao. Mas pipiliin ko mamatay sa gutom kaysa maging halimaw na walang kaluluwa. Halimaw? Huwag kang magmalinis sa tamis ng kanilang sariwang dugo. Hindi lahat ng aswang ay kasing halimaw mo. May pagpipilian pa rin tayo. Hindi tayo magkatulad. Isa kang hangal. Buhay na walang sariwang karne at laman loob ng tao, walang kabuhay-buhay yun. Basta ako, magpapakasasa sa kalayaan ng pagiging totoo sa ating lahi. Bahala ka sa buhay mo. Matatapos din ang sumpang ito. Matatapos din ang paghihirap ko. Mga kaaswang, ako nga po pala si DJ Popoy. Bisitahin nyo naman kami sa Aswang Radio. And please subscribe, like, comment, share, and ring the bell button para updated kayo sa aming mga kwento. Huwag kalilimutan, Aswang Radio. Isang magandang araw po sa inyo, Miss Ligaya, at sa lahat ng tagapakinig. Ako si Juliet. Hindi ko totoong pangalan. Bago lang akong nakikinig sa inyong channel na Aswang Confessions at naisip kong ibahagi rin sa inyo ang aking nakakakilabot na karanasan tungkol sa mga aswang. Ang ikukumpisal ko sa inyo, Miss Ligaya, ay dati akong basurera. Ang ikinabubuhay ko noon, kasama ang aking kapatid na itatago ko na lang sa pangalang Derek. Ang pangunguha ng basura sa tambakan at ang pagbebenta ng mga bagay na maaari pa naming mapakinabangan. Sa kabila ng amoy, dumi at hirap ng aming trabaho, wala kaming ibang pagpipilian kundi ang kumapit dito upang mabuhay. Hindi naging madali ang buhay namin noon. Madalas kaming nilalait. Tinitingnan ng mababa at pinandidirihan ng mga tao. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, pinili naming magpursige sapagkat alam naming balang araw ay makakaahon din kami sa ganung uri ng pamumuhay. At sa isang iglap, nagbago nga ang aming kapalaran. Nang dahil sa itinuturing naming pangalawang ama, ang aming stepfather na itatago ko na lang din sa pangalang Tito Salvador. Pero bago ko simulan ang aking kwento, nais ko munang anayahan ng aking mga kapwa tagapakinig na mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe sa channel na ito upang mas marami pa kayong mapakinggan na mga kwentong aswang at iba pang nakakakilabot na karanasan. Dalawa lang kami sa buhay, ako at ang kapatid kong si Derek. Mula nang pumanaw ang aking ina, wala na kaming ibang maaasahan kundi ang aming mga sarili. Uy Derek, dahan-dahan ka lang dyan ha. Baka masira yung sako, sayang naman yung mga bote. Ayos lang to ate. Matibay pa to oh. Teka, may mga plastic at bakal pa rito. Pwede pa nating ibenta ang mga to. Sige, pero magpahinga ka muna kahit sandali ha. Ang init ang panahon eh. Baka mahilo ka dyan sa kakapulot ng basura. Kaya ko pa ate. Gusto ko lang makabenta ng mas marami para makabili tayo ng bigas at ulam mamaya. Si Derek kahit bata pa ay may madiskarte na rin sa buhay. Hindi siya reklamador at higit sa lahat hindi rin siya madamot. Sa mura niyang edad marunong na siyang mangarap. Kahit alam naming mahirap iyon abutin. Madalas kong maisip kung buhay pa si nanay, siguradong matutuwa siya sa amin. Pero marahil malulungkot din siya kapag nakikita ang aming kalagayan ngayon. Derek, minsan ba naaalala mo si nanay? Oo naman ate. Lalo na kapag gabi. Namimiss ko yung luto niyang adobo at yung mga kwento niya bago tayo matuti. Kung bakit nga agad binawi si nanay sa atin. Tanggapin na lang natin. Darating din naman ang panahon na makikita-kita rin tayo. Pinahid ko ang mga luha ko at ipinagpatuloy ang pagpupulot ng mga basura sa tambakan. Mahirap ang buhay, pero kailangan naming tiisin. Dahil kung hindi kami kikilos, wala na kaming makakain. Ate, gutom ka na ba? May natira pa akong tinapay dito. Ikaw na lang. Palit dito sa tambakan.
Wallet? Naku, tingnan mo nga kung may laman. Naku, kung mayroon, hulog yan ng langit. Ay, walang laman ate. Pinaasa lang tayo. Pero, merong ID na nakalagay oh. Ano nga, tingnan ko. Ay, oo nga, may ID. Teka, si Tito Salvador to eh. Salvador Cortez. Oh, yun yung nakalagay sa pangalan oh. Talaga? Patingin nga. Ate ni nanay. Imbis na sabihin ay tinago na lang niya. Siguro nga. Pero ano kaya yun no? May inililihim kaya sa atin si nanay? Si Tito Salvador ang aming stepfather. Nagkaroon sila ng relasyon noon ni nanay matapos mamatay ang aming ama. Dahil sa hirap ng buhay, naganap si nanay ng katuwak at doon niya nakilala si Tito Salvador. Sa club na pinapasukan niya noon bilang babaeng nagbebenta ng aliw. Malaki ang kinikita niya roon kumpara sa paglalabada, kaya pinili niyang manatili sa trabahong iyon. Naging magkaibigan sina nanay at Tito Salvador. Yan lang, dahil mula nang mag-away sila nanay, hindi na namin siya muling nakita pa. Pinalayas kasi siya ni nanay sa hindi namin alam na dahilan. Hanggang ngayon palaisipan pa rin sa amin kung ano talaga ang nangyari sa pagitan nila. Ate, baka sa pamamagitan nito, mahanap natin siya. Baka nga. Pero, paano natin siya mahahanap? Tingnan mo, may address dito sa likod. Uy, oo meron nga. Ito oh, Cortez Mansion. Tingin ko sa kanya eh. Tingnan natin, Derek. Kapag may pamasahe na tayo, kahit ako, gustong-gusto ko na rin siyang makita at makamusta eh. Siguro, may bago na rin siyang pamilya ngayon. Wala kasi nakalagay na contact number eh. Sana kung meron, patawagan man lang natin siya. Oo nga eh, walang nakalagay sa ID. Pero siguro nga ate, baka may asawa at anak na siya ngayon. Di ba bata pa si Tito? Ang natatandaan ko, nasa 35 anyos lang siya nung umalis siya. Oo, bata pa si Tito nung nagkaroon sila ng relasyon ni nanay. Pinagchichismasan pa nga sila ng mga kapitbahay natin dati dahil ang laki raw na agwat ng edad nila. Ay nako, tara na nga. Benta na natin yung mga nakuha nating basura para makauwi na tayo. Ayos lang ako. Ay, napagod lang siguro ako sa maghapong pagbabasura natin. Sige, pag uwi sa bahay, magpahinga ka na. Bukas, maaga ulit tayo sa tambakan para mas marami tayong makuha. Napangiti ako kahit pagod, Miss Ligaya. Sa gitna ng hirap, ang kapatid ko lang ang tanging lakas ko. At kahit mahirap ang buhay o katiyakan sa aming mula roon ay bumaba ang isang lalaki na magara ang kasuotan. Hindi siya nagsalita. Tahimik lang niyang iniabot sa akin ng isang puting sobre, saka tumango at agad na umalis. Napatingin lang ako sa kanya habang unti-unting lumalayo ang magarang sasakyan, habang bumabalot sa akin ang kakaibang kaba na hindi ko maipaliwanag. Oh, Anong sabi sa sulat? sabi niya dito sa sulat, gusto niyang pumunta tayo sa bahay niya sa Bicol. Dahil ipapamana raw niya sa akin to. Ha? Teka, ako? Pamamanahan niya ng bahay? Ano? Bakit ka naman niya pamamanahan ng bahay? Totoo ba yan ate? Hindi agad Wala pa rin siyang asawa o mga anak? Bigla tuloy ako naguluhan sa sulat na to ni Tito Salvador Ay, anong gagawin ko? Eh di puntahan natin ate para malaman natin kung bakit niya pinamana sa iyo yung bahay. Kung totoo nga yan, ibig sabihin, doon na ba tayo titira? Pero paano naman ang trabaho natin dito sa Maynila? Derek, huwag muna tayong umasa rito bago yung buhay natin kapag pumunta tayo ron. Pwede subukan natin. Wala namang mawawala, di ba? Pwede naman nating ibenta yung bahay na ipapamana sa akin. Tapos yung pera, edi gamitin natin na panimula ng negosyo. Talaga ate, pumapayag ka na rin magpunta tayo ron. Oo, pero tandaan mo to kahit anong mangyari, kapag may naramdaman akong kakaiba, aalis tayo agad. Ano namang kakaibang mararamdaman natin doon? Eh, kilala naman natin si Tito Salvador. Hindi niya tayo pababayaan. Mabuti na yung mag-ingat. Oo, kilala natin siya. Pero matagal na siyang nawala eh. Hindi natin alam kung ano na yung nangyari sa kanya mula nung umalis siya, diba? Hindi ko alam kung tama ba ang naging desisyon ko.
Pero isa lang ang sigurado. Kung ang pagpunta namin doon ay nakatakdang magbago sa takbo ng aming buhay, susugal ako. Kinabukasan, maaga kaming nagising ni Derek. Hindi na ako mapakali. Hindi ko alam kung bakit nanginginig ang mga kamay ko habang inaayos ko ang mga dadalhin naming gamit. Para kapag dumating na ang susundo sa amin, handa na kami. Nanginginig ako, marahil dahil sa kaba o baka dahil sa takot. Takot sa kung ano ang naghihintay sa amin doon. Sigurado ka ba talaga sa gagawin natin? Pwede pa tayong umatras kung gusto mo. Ate, ito na to oh. Ngayon pa ba tayo aatras? Tsaka, sabi mo gusto mong makita si Tito, di ba? Ito na yung pagkakataon natin. Ay, sana nga, Derek. Sana nga. Sana tama yung desisyon natin na to. Pagkalipas ng ilang minuto, may dumating na isang itim na van sa tapat ng aming bahay. Tahimik na bumaba mula rito ang isang lalaking nakasuot ng formal, ang abogado ni Tito Salvador na nagpakilalang Attorney Romel Velasco. Agad niyang binuksan ang pinto ng van at mahinahong sinabi na maaari na kaming sumakay. Tahimik kaming pumasok sa loob. Sa unahan ay may lalaking driver na sa tansya ko ay may edad na. Tahimik lang din siya. Seryoso at walang emosyon at tila sanay na sa malayo ang biyahe. Habang umaandar ang sasakyan, napatingin ako kay Derek. Kita ko sa mga mata niya ang pananabik. Ngunit may halong kaba. Tahimik nila, no? Hindi man lang sila nagsasalita. Si attorney, nagsalita nung pinakilala niya yung sarili niya. Pero mula na sumakay tayo rito, wala na siyang imik. Oo nga ate, kanina ko pa rin sila napapansin. Parang ang weirdo nila. Uy, huwag kang ganyan, Derek. Baka mamaya marinig tayo nakakahiya. Totoo naman ate, hindi nga sila nagsasalita. Pero ate, kinakabahan ka rin ba? Hindi ko maintindihan pero mula nang sumakay tayo rito, bigla na lang akong kinabahan. Ako, oo. Hindi ko rin alam kung bakit eh. Parang may mali. Ewan ko ba? Ano kaya kung matulog muna tayo? Haba-haba pang biyahe natin at baka mas mabilis ang oras kung makakapagpahinga tayo kahit sandali lang. Sulitin natin ang aircon dito sa van. Mabuti pa nga. Hindi namin alam kung ilang oras kaming nakatulog. Pagkagising namin at tumingin kami ni Derek sa bintana ng van, puro puno na lang nakikita namin sa paligid. Wala na akong nakikitang mga bahay. Parang nasa liblib na lugar na kami. Tinanong ko si Attorney Velasco kung nasaan na kami. At ang sabi niya ay malapit na raw kami sa baryo kung saan naroon ang bahay ni Tito Salvador. Ate, parang napakatahimik naman ng daan na to. Parang ang layo na natin sa sibilisasyon. Oo nga eh. Parang papunta na sa gubat tong dinaraanan natin. Tingnan mo, ang daming puno sa labas at makakapal na yung mga halaman. Hindi kaya maling daanan tong dinaraanan natin? Hindi naman siguro. Baka naman talagang ganito yung daan papunta sa bahay ni Tito Salvador. Lumipas ang ilang minuto, ngunit wala pa ring imik ang abogado. Biglang nagsalita ang driver ng van. Sinabi niya sa amin na huwag kaming magtaka kung bakit ganoon ang nakikita namin sa daang dinaraanan namin. Liblib na baryo raw kasi ang aming pupuntahan. Pumili na lang siya ng shortcut para mas mabilis kaming makarating sa aming destinasyon. Dahil kung hindi niya ginawa iyon, mas mahabang oras pa ang gugugulin namin sa aming biyahe. Sinabi pa ng driver na huwag kaming magtatagal sa lugar na pupuntahan namin dahil kinatatakutan daw ng mga tao roon ang aming bahay na pupuntahan. Ano? Bakit naman kinatatakutan? Anong ibig niyo sabihin, Manong? Bakit kinatatakutan ng bahay na yun? Pero bago makasagot ang driver, biglang nagsalita ang abogado na kanina pa pala nakikinig sa aming usapan. Sinabihan niya ang driver na asikasuhin na lamang ang pagmamaneho kesa ang makipagchismisan. Biglang tumahimik ang driver at hindi na nagsalita pa. Kahit kami ni Derek ay nanahimik din, halata kasi sa boses ng abogado na nainis siya sa aming pinag-uusapan. Pero bakit? Hindi na lang kami kumibo. Ngunit sa sinabi ng driver,
Mas lumakas ang kaba sa dibdib ko. Totoo kaya ang mga sinabi niya na kinatatakutan ng mga tao ang bahay na ipapamana sa akin? Ate, parang galit yung abogado sa sinabi ng driver. Oo nga, napansin ko rin. Parang ayaw niyang pag-usapan yung tungkol sa bahay. Hindi kaya may tinatago sila sa atin? Ano naman ang tatago nila sa atin? Ewan ko, pero bakit gano'n ang reaksyon ni Atty. Velasco? Mas lalo tuloy akong kinakabahan. Ay naku, saka na lang natin problemahin yan kapag nandun na tayo. Basta, kapag may nangyaring hindi kaaya-aya, aalis tayo rito at babalik sa Maynila. Bahala na kung paano, kasi kulang yung perang dala natin para sa pamasahe. Lumipas ang ilang minuto at narating na namin ang aming destinasyon. Pagdating namin doon, may nakita na kaming ilang bahay, ngunit tahimik pa rin ang paligid. Wala masyadong tao. Nandito na tayo, ate. Nasaan kaya rito yung bahay ni Tito Salvador? Parang nakakatakot naman ang lugar na to. Tignan mo, ate. Malapit pa sa sementeryo tong baryo. Huwag kang maingay. Baka marinig tayo ni attorney. At tayo pa yung pagalitan. Huwag mo nang pansinin yan Ang mahalaga, nakarating na tayo dito. Maya-maya saglit na huminto ang van sa tapat ng isang napakalaking bahay na may malaking bakal na gate. Halos lumuha ang mga mata namin ni Derek. Hindi kami makapaniwala sa nakikita namin. Ayon kay Atty. Velasco, iyon na raw ang bahay ni Don Salvador Cortez, ang aming stepfather. Tama po ba yung narinig namin? Don? Don Salvador Cortez? Ate, iyan na ba talaga ang bahay ni Tito Salvador? Napakalaki niyan. Hindi na yan ordinaryong bahay. Mansyon na ang tawag dyan. At bakit ang tawag sa kanya Don Salvador? Narinig mo naman yung sinabi ni attorney, diba? Yan na nga yun. Pero, hindi ko naman inaasahan na ganyang kalaki yung bahay na yan. Ate, napakaswerte natin. Kung yan ang pinamanang bahay sa'yo ni Tito, tiba-tiba tayo. Mas lalo kaming nagulat nang makita namin na kusang bumukas ang gate. Kahit wala namang humahawak dito, Miss Ligaya. Pagkatapos pinaandar ng driver ang sasakyan at pumasok sa loob ng malawak na bakuran. Wow, ate! Nakita mo yun? Ang galing! Kusang bumukas yung gate. Oo nga Ano kaya nangyari yun? Baka may sensor. Grabe. Ang high-tech naman. Ang galing. Sa pagpasok ng van sa loob ng bakuran, mas namangha pa kami dahil maganda ito sa loob. Sa paligid maraming puno at matataas na damo. Ngunit nang makalapit na kami sa malaking bahay, bigla akong kinalabutan. Nang mapadako ang tingin ko sa isa sa mga bintana, may nakita akong parang malaking figurang itim. Hindi ko mawari kung tao o malaking hayop. Napasinghap ako. Ate, ano nangyari sa'yo? Bakit parang natulala ka yan? Wala. Kala ko lang may nakita ako na nakasilip sa bintana. Kulay itim na parang malaking anino Ate naman huwag mo naman akong tinatakot. Hindi kita tinatakot. Parang may nakita lang kasi ako. Pero, kalimutan mo na nga. Baka namamalikmata lang ako. Huminto ang van sa harap ng malalaking pinto. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Hudyat na bababa na kami. Pagbaba namin ng sasakyan, ay inilibot ko ulit ang mga mata ko sa paligid. Napakalaki talaga ng mansyon. Meron itong 4 na palapa. Ang mga pader nito'y kulay abo. At ang istruktura ay parang nung panahon pa ng mga Kastila. Maya-maya nagpaalam na sa amin si Atty. Velasco. Sinabi niya na maghintay na lamang kami sa labas at may magbubukas ng pinto para salubungin kami. Agad siyang sumakay sa van at nagmamadaling umalis. Maya-maya, bumukas ang malaking pinto sa harapan namin. Lumabas ang isang lalaking pamilyar ang muka, matikas at nakasuot ng formal na kasuotan. Walang iba, kundi ang aming stepfather na si Tito Salvador. Tito Salvador? Ikaw na ba yan?
Grabe, parang hindi ka tumatanda, Tito. Ganun pa rin ang itsura mo nung umalis ka sa bahay. Oo nga po. Ano ba nangyari sa'yo, Tito? Dito ka ba talaga nakatira? Parang hindi nadagdagan ang kanyang edad. Mukha pa rin siyang bata. Hindi niya kami agad sinagot. Tahimik siyang lumapit sa amin at nakangiti. Ang ngiting iyon, hindi ko alam kung totoo o pilit. Parang may halong lungkot. Juliet, Derek, sa wakas nagkita rin tayo muli. Ilang taon din tayong walang komunikasyon na. Pero ngayon natutuwa ako na pinansin ninyo ang liham na pinadala ko. Kamusta ka na, Tito? Tagal nating hindi nagkita eh. Alam mo, sobra ka naming na-miss. Mukhang asensado ka na, Tito ah. Ang laki nitong bahay mo. Sa'yo ba talaga to? Tsaka, Don Salvador na ang tawag sa'yo. Paano kayo yumaman ng ganito, Tito? Ito, maayos naman ako. At itong nakikita ninyo, itong mansyon na ito, akin ito. Ito ang totoong buhay ko, Juliet, Derek. Lumaki ako sa isang mayamang pamilya. Ngunit nagkaroon kami noon ng hindi pagkakaunawaan ng aking mga magulang, kaya naglayas ako at nagpunta sa Maynila. Doon ko nakilala ang inyong ina, si Marife. Namukoy ako ng simple at pansamantalang tinalikuran ng marangyang buhay. Patawarin niyo ako kung hindi ko nasabi sa inyo. Kaya pala. Grabe. Hindi namin inakala na mayaman ka na pala, Tito ah. At ganito kalaki yung bahay mo. Alam mo na bang nangyari kay nanay, Tito? Alam mo na ba na... Alam ko na, Derek. Alam kong namayapa na siya. At labis-labis ko itong dinamdam. Gusto ko sanang puntaan kayo. Gusto ko siyang makita kahit sa huling pagkakataon pero hindi ako pinayagan ni Papa at Mama. Wala akong nagawa. Patawarin niyo sana ako. Naiintindihan naman namin, Tito. Pero isa sa mga ipinunta namin dito para malaman kung ano ba yung pinag-awayan ninyo ni nanay noon. Bakit kanya pinaalis doon sa bahay? Ano ba talaga yung nangyari? Mahabang kwento yan, Juliet. Sa ibang pagkakataon ko na ikukwento sa inyo ang tungkol doon. Sa ngayon, mas mabuti sigurong ilibot ko muna kayo rito sa mansyon. At pagkatapos magpapahanda ako na makakain. Sigurado ako na gutom kayo sa mahabang biyahe nyo. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot. May kung anong bigat sa boses niya na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko maintindihan, pero kakaiba ang pakiramdam ko sa kanyang presensya. Parang may malamig na hanging dumadaan sa tuwing nagsasalita siya. Pinili kong baliwalain yun at huwag magpahalata. Tito, nasan ang mga magulang mo? Dito rin ba sila nakatira? Wala na sila, Derek. Pumanaw na rin sila 2 taon nang nakakalipas. Kaya mag-isa na lang ako rito sa mansyon. Paminsan-minsan dinadalaw ako ng kapatid kong si Donato at ng kanyang asawa. Pero nasa ibang bansa sila ngayon at namamasyal. Sa darating na Biyernes, babalik na sila rito. At pansamantala silang titira sa mansyon. Ipapakilala ko kayo sa kanila. Patagal ko na kayong gustong dalhin dito at ngayong wala na ang inyong ina. Ito na siguro yung magiging tahanan niyo mula ngayon. Tahanan? Tito, anong ibig niyo sabihin doon sa sulat? Bakit niyo ipapamana sa akin tong mansyon na to? Yan ay dahil tinuring ko na kayo mga anak ko. Wala akong sariling pamilya na may iwanan nitong mansyon at ng iba ko pang mga ari-arian. Meron na siyang sariling pag-aari kaya hindi na niya kailangan to. Sa halip na ibigay ko sa kawang gawa, mas gusto kong ipamana to sa inyo. Sa iyo ko ito ipapangalan, Juliet, dahil ikaw ang panganay. Gusto kong bumawi sa inyo. Gusto kong maranasan nyo ang kaginhawaang hindi nyo naranasan noon. Pag-aaralin ko kayo hanggang sa makatapos kayo ng kolehiyo. Ibig sabihin totoo nga talaga, Tito. Ipapamana mo kay ate ang mansyon. At pati pala ako kasali rin. Yay! Hindi na tayo titira sa maliit nating bahay. Hindi na rin tayo mangunguha ng basura. Matutuloy na natin ang pag-aaral, ate. Pero Tito, hindi po ba sobra naman kung pati mga ari-arian ninyo ay ibibigay ninyo sa amin? Hindi naman po kami ninyo katugo. Nakakahiya po kasi. Wala kayong dapat ikahiya. Kahit hindi ko kayo kadugo, tinuring ko na kayong pamilya. Ang minahal ko ang inyong ina, minahal ko na rin kayo. Kaya kung ano man yung akin, inyo na rin. Mamaya ko na kayo muling ililibot sa buong mansyon. Sasamahan ko muna kayo sa magiging kwarto nyo upang makapagpahinga na muna kayo. Wow! May sarili kaming kwarto, Tito. Astig! Pero pwede po ba, Tito, na magkasama na lang kami ni ate sa isang kwarto? Hindi po kasi ako sanay na wala siya sa tabi ko.
Nako, ganyan pa rin po si Derek, Tito. Hina pa rin po ang loob niyan at natatakot mag-isa. Kaya nga palagi pa rin kami magkatabi sa kwarto noon sa dati naming bahay. Ganun ba? Bueno, ibibigay ko sa inyo ang pinakamalaking kwarto para mas komportable kayo. May 2 kamaran. Tara, sundan niyo ako. Sumunod kami kay Tito Salvador papunta sa 3 palapag. Pagdating namin sa itaas, itinuro niya ang kwarto naming magkapatid. Nang buksan namin ang pinto, nalaki ang mga mata namin dahil napakalaki nga ng kwarto. Maganda, malinis at may balkonahe pa na tanaw ang buong bakuran. Wow! Ang laki at ganda ng kwarto na to, Tito. Ito ang magiging kwarto niyo mula ngayon. Maiwan ko na muna kayo, ha? Ipapatawag ko na lang kayo sa kasambahay kapag nakahandaan na ang pagkain. At kung may kailangan kayo, huwag kayo mahihiya magsabi sa kanila, ha? Sige, Tito. Maraming salamat po. Pagkaalis ni Tito Salvador, agad na nahiga si Derek sa malaki at malambot na kama. Tuwang-tuwa ang loko na may sarili na siyang kama. Noon kasi magkasalo lang kami sa papag na higaan. Ako naman ay nagtungo sa banyo at namangha sa nakita ko. May bathtub at shower sa loob. Nang sumilip ako sa balkonahe, tanaw ko ang malawak na bakuran sa labas. Ngunit sa kabila ng kagandahang nakikita namin, hindi ko rin maitago ang kaba sa dibdib ko. Parang may kakaiba sa bahay na iyon. Mabigat, tila may tinatagong lihim. May napapansin ka rin ba, Derek? Oo, maganda at saka malaki yung mansyon na to. Pero parang may kung ano rito na hindi ko talaga maintindihan eh. Parang nakakatakot, ate. Sobrang laki ng bahay na ito, parang may kung anong nakatago rito na hindi natin alam. Ganun din ba ang nararamdaman mo? Oo, Derek. Sa likod ng lahat ng magagandang nakikita natin, parang may nakatagong kung ano. Pero ang mahalaga, ate, maganda na ang bahay natin. At narinig mo naman ang sinasabi ni Tito. Bukod sa mansyon na ito, ipapamana rin niya ang iba pa niyang mga ari-arian. Isipin mo na lang, parang naka-jackpot tayo. Kung dati, mga basurero at basurera lang tayo. Ngayon, mayaman na tayo. Napatango na lang ako sa sinabi ni Derek. Naisip ko na tama siya. Mula nang mawala si nanay, ay naging mas mahirap na ang buhay namin. At ngayon nabigyan kami ng pagkakataon na maranasan ang buhay. Bakit namin ipagkakait sa aming mga sarili? Pinilit naming huwag intindihin ang mga nararamdaman namin at tinanggap na lamang ang magandang kapalarang dumating sa amin. Kinahapunan, naisip naming maglibot sa labas ng mansyon kaya nagpaalam kami kay Tito Salvador. Tito, maglilibot lang po sana kami ni Derek sa labas. Pwede po ba? Gusto lang po kasi namin makita yung paligid ng mansyon at baryo. Para kasing marami pang magagandang pwedeng puntahan dito, Tito eh. Alam mo naman, ngayon lang kami nakapunta sa probinsya. Kaya gusto po naming ma-enjoy to. Okay, sige. Pero huwag kayong lalayo sa mansyon, maliwanag? May mga lugar sa paligid na delikadong puntahan, tulad na lang ng Kakauyan. Kaya huwag kayong pupunta ron. Bumalik kayo bago lumubog ang araw. Alam niyo na siguro na may sensor ang gate sa labas, kaya kusa siyang bumubukas kaya hindi kayo mahihirapan na lumabas at pumasok sa loob. Wala ring sino mang may masamang balak ang makakapasok dahil siguradong pagsisisihan nila kapag ginawa nila yon. O sige na, tumuloy na kayo at baka abutan pa kayo ng dilim sa labas. Nagkatinginan na lang kami ni Derek sa sinabi ni Tito Salvador. Palihim kasi siyang napangiti nang banggitin niyang siguradong magsisisi ang sino mang magtatangkang pumasok sa mansyon. Parang may ibig sabihin ng mga ngiting niyang yun, ngunit hindi na lang namin pinansin. Paglabas namin ng mansyon, agad kong naramdaman ang preskong hangin sa paligid. Ramdam na ramdam namin ang simoy ng hangin sa probinsya. Hindi tulad sa syudad na puno ng polusyon. Habang naglalakad kami, napansin namin ang mga bahay sa di kalayuan. Kakaunti lang ang mga tao. At halos lahat ay tila nagmamasid sa amin. May ilan pang umiwas ng tingin nang makita kami. Ate, tignan mo yung mga tao rito. Parang natatakot sila sa atin.
Napansin ko rin. Baka naman hindi lang sila sanay sa mga bagong muka. Bago lang kasi tayong salta rito, 'di ba? Baka naninibago sila sa atin. Parang may kakaiba sa kanila eh. Yung mga tingin nila parang hinuhusgahan tayo. Ang talim pa kung makatingin. Huwag mo na nga silang pansinin. Ang mabuti pa, bumalik na tayo sa mansyon. Baka hinahanap na tayo ni Tito. At malapit na rin namang magdilim, oh. Magandang hapon sa inyo. Ako si Kapitan Julio, pinuno ng baryong ito. At ito naman si Mang Rodel, isa rin sa mga taga rito. Kayo ba ay mga bisita dyan sa malaking mansyon ng mga Cortez? Opo, bisita po kami sa bahay na yon. Dinalaw lang po namin yung may-ari. Bakit niyo po natanong? Matagal nang walang nagpupuntang bisita sa mansyon na yon. Karamihan sa mga nagpupunta riyan, kadalasan hindi na lumalabas. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin? Ang mansyon na yan, may mga kwento tungkol dyan. May mga nagsasabi na taga rito na may malaking asong gumagala sa bakuran ng mansyon tuwing gabi. At marami na rin ang bumisita riyan. Pero wala pa kaming nakitang lumabas kahit isa. Kaya mag-iingat kayo sa bahay na yan, ha? Baka naman nakakamali lang po kayo. Kilala po namin yung may-ari ng mansyon, si Tito Salvador. Mabuti po siyang tao. Kaya mahirap pong paniwalaan yung sinasabi ninyo. Tito? Mga pamangkin ba niya kayo? Hindi ko sinabi sa kanila na si Tito Salvador ay ang aming stepfather ni Derek. Nagsinungaling ako sa kanila. Hindi naman namin sila kilala. Mga malalayong kamag-anak na po kami ni Tito Salvador. Nakasanayan na lang po namin kasing tawagin siyang Tito. Kaya ayun na rin po yung tawag namin sa kanya. Di ba, Derek? Opo. Ganun na nga po. Ate, bakit hindi mo sinabi sa kanila ang totoo? Basta sakyan mo na lang ako. Mamaya ko nasasabihin sa'yo kapag nakabalik na tayo sa mansyon. Sigurado po ba talaga kayo na may kakaiba sa mansyon? Baka naman sinisiraan nyo lang yung may-ari sa amin, ha? Akala ko mga pamangkin niya kayo eh. Bali ako mismo makakapagpatunay sa mga sinabi namin sa inyo. Dahil dati akong hardinero sa mansyon. May mga gabing may naririnig akong pag-alulong ng aso. Pero wala na mga alagang aso si Don Salvador. Pati ang kapatid niya at ang asawa nito, wala rin silang alagang aso. Imposible namang mula sa labas ko yun maririnig. Malayo ang kwartong tinutuluyan ko sa labas ng mansyon. Sigurado akong ang mga pag-alulong na yon ay nagmumula mismo sa loob at sa bakuran ng mansyon. Totoo po ba yung sinasabi niyo? Hindi po ba kayo gumagawa lang ng kwento? Bakit naman kami gagawa ng kwento, iho? Kung ayaw niyong maniwala, nasa inyo na yon. Basta kami, pinaalalahanan lang namin kayo. Oo, mabait na mo si Don Salvador. Mas maganda pa nga ang ugali niya kaysa sa kapatid niya. Pero may kakaiba sa kanila magkapatid sa kanilang pamilya. Kaya hindi rin ako nagtagal sa mansyon. 1 linggo lang ako dyan bago ako nagpaalam na aalis na. Mabuti na lang at pinayagan ako. Sinabi ko na lang na pinahinto na ako ng anak ko sa pagtatrabaho dahil may sakit ako. Pero ang totoo, ayoko nang manatili sa mansyon na yan. Tuwing gabi, naririnig ko yung alulong ng aso. Nakakakilabot. Kasi parang hindi yun ordinaryong aso. Parang maligno. Miss Ligaya, kinilibutan kami sa sinabi ng matanda. At nagkatinginan kami ni Derek. May bahagi ng isip ko na gustong maniwala dahil sa mga kakaibang nararamdaman ko sa mansyon. Pero may bahagi rin na tumatanggi. Dahil kilala namin si Tito Salvador at alam kong hindi siya masamang tao. Kaya ipinagtanggol ko si Tito Salvador sa kanila. Pasensya na po pero ayaw namin husgahan si Tito Salvador. Wala naman po siyang ginagawang masama sa amin. Maayos niya po kaming pinatuloy sa mansyon. Sige po, mauna na po kami. At salamat na lang po sa paalala ninyo. Tara na, Derek. Ate, totoo kaya yung sinabi nila? May maligno sa mansyon? Huwag tayong magpadala sa mga sinasabi nila, Derek. Kilala natin si Tito Salvador. Kaya huwag muna tayong maniwala sa mga sabi-sabi lang. Malay mo, kung yung mga Rodel na yun, na dating hardinero sa mansyon, baka sinisiraan lang niya si Tito, diba? Baka hindi naman totoo yung kusa siyang umalis dun. Baka
Pinaalis siya ni Tito dahil tamad siya magtrabaho. Tandaan mo, hindi natin sila kilala. Kaya nga hindi ko sinabi na stepfather natin si Tito eh. Pero paano kung totoo yung sinabi nila na may maligno nga sa mansyon? Hanggat walang pruweba, wala tayong dahilan para matakot. Mas naniniwala pa rin ako kay Tito. Dahil matagal na natin siyang nakasama. Parang tunay na ama na nga ang turing natin sa kanya, di ba? Nang lingunin namin ang dalawang matanda, nakita namin na nakatitig pa rin sila sa amin. Hindi na namin sila pinansin at nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa marating namin ang mansyon. Pagbalik namin sa mansyon, hindi namin ikinuwento kay Tito Salvador ang mga nalaman namin. Inilihim na lang muna namin ito, baka kasi mag-alala siya o magduda sa amin kung sasabihin namin ang tungkol doon. Kinagabihan, maaga kaming pinapasok ni Tito Salvador sa aming kwarto. Maaga raw kaming magpahinga dahil pagod kami sa biyahe at paglilibot sa baryo. Mabilis na nakatulog si Derek, samantalang hindi ako makatulog ng gabing iyon. Iniisip ko pa rin ang sinabi ng dalawang matanda tungkol sa mansyon. Maya-maya, may narinig ako na parang may kumakaluskos sa labas ng kwarto. Parang may naglalakad sa labas ng kwarto. Napatingin ako sa pinto. Saglit akong natigilan. Akala ko guni-guni lang. Pero nang marinig ko ulit ang mga kumakaluskos, napabalikwas ako sa higaan. Derek! Derek! Gising! Uy, gumising ka! Bakit ate? Masarap pa naman ang tulog ko eh. Niistorbo mo pa ako. May kumakaluskos sa labas ng kwarto natin. Pakinggan mo. Saglit siyang napahinto at nakinig. Pareho kaming napatitig sa pinto. Parang may kung anong naroon. Kinabahan ako. Pero ayokong ipakita kay Derek na kinakabahan ako dahil mas mahina ang loob ng kapatid ko. Baka mas lalo lang siyang matakot o mag-alala. Naririnig ko rin ate. Parang may tao pa sa labas. Baka mamaya napasok na ng magnanakaw ang mansyon. Diba nga, ang sabi ni Tito, hindi basta-basta makakapasok dito ang magnanakaw. Sandali lang ha, silipin ko. Diyan ka lang, huwag kang aalis sa kama. Ha? Huwag mo na silipin. Baka multo yan o di kaya yung sinasabi ng dalawang matanda na maligno. Huwag kang maingay. Huwag kang muna mag-isip ng mga ganyan. Teka, sisilipin ko lang. Huwag kang gagawa ng anumang ingay ha. Dahan-dahan kong nilapitan ang pinto, Miss Ligaya. Marahang inangat ang kamay ko para buksan ito. Nang biglang huminto ang mga kaluskos. Bahagya kong binuksan ang pinto at sumilip sa labas. Madilim ang pasilyo. Wala ni isang ilaw. Biglang tumahimik ang paligid. Wala namang tao rito. Ano kaya yung kumakaluskos kanina? Ano ate? Anong mayroon dyan sa labas? Wala naman eh. Wala namang anuman sa labas. Kaya makakahinga ka na ng maluwag. Ay, mahiga ka na nga at matulog na ulit. Baka may naglalakad lang na kasambahay na may ginagawa. At yun lang yung narinig natin. Bumalik kami sa kama. Nahiga na rin ako at pilit na pinakalma ang aking sarili. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas. Isang bagong tunog na naman ang umalingaw-ngaw. Hindi iyon nagmumula sa loob ng kwarto, kundi mula sa labas ng mansyon. Sa bakuran. Sabay kaming napabalikwas ni Derek sa higaan. Nagkatinginan na naman kami at nanindig ang mga balahibo namin. Ate, narinig mo yun? Oo. Alulong yun ng aso eh. Ibig sabihin, totoo nga yung sinabi ng dalawang matanda kanina na may asong umaalulong sa bakuran ng mansyon. Paano mangyayari yun? Wala namang aso dito sa mansyon ate. Paano tayo nakakasiguro na wala? Ano kung meron? Nakalimutan ko lang itanong kanina kay Tito kung may alaga silang aso rito eh. O baka naman yung mga kasambahay. Baka may alaga silang aso. Bukas itatanong ko ulit kay Tito. O tanungin natin yung mga kasambahay. Sumilip kami sa balkonahe at tingnan ng bakuran.
Madilim. Pero kita namin ang lawak nito dahil sa liwanag ng bilog na buwan. Kinalabutan kami ng muling marinig ang pag-alulong ng aso. Kakaiba ang alulong na iyon. Parang hindi ordinaryong aso. Lumingalinga kami sa paligid, ngunit wala kaming makita kung saan ito nanggagaling. Saan kaya nagmumula yung alulong na yun? Di ko naman makita. Hindi kaya totoong maligno yung naririnig natin, ate. Tama yung sinabi ng matandang hardinero at tama rin yung sinabi nila na may mga kwento rito. Anong kwento? Ano ka ba, ate? Hindi mo ba natatandaan yung sinabi ng dalawang matanda kanina na may mga nangyayaring kababalaghan dito? Ate, baka... Derek, walang multo. Walang maligno. Hindi totoo yung mga sabi-sabi na yan. At saka kilala natin si Tito Salvador. Hindi niya tayo pababayaan. Minahon ka nga. Huwag kang matakot. Huwag kang umiyak. Tumingin sa akin si Derek. Halatang takot na takot pa rin siya. Pero di nagtagal, unti-unti naman siyang kumalma. Ganoon talaga ang kapatid ko. Padali siyang kabahan at matakot kapag ang napag-uusapan ay tungkol sa kababalaghan. Sigurado ka, ate? Hindi totoo na may multo at maligno rito? Oo, hindi totoo yun. Gawa-gawa lang yun ang imahinasyon natin. Miski ako may kung anong nararamdaman din sa lugar na to. Pero pilit ko nilalabanan yung kaba sa katakot ko. Dapat ganun ka rin. Nandito lang ako ha. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Tara na, bumalik na tayo sa higaan. Huwag na nating pansinin yung kung anumang alulong na yun. Baka aso lang yun ng kapitbahay. O kaya nung isa sa mga kasambahay dito. Sinunod naman niya ako. Nahiga na ulit siya sa kama at tinabayan ko siya para mas lalo siyang kumalma. Pinilit kong ngumiti. Kahit ako man ay kabado rin. Nilalakasan ko lang ang aking loob para hindi niya makitang nangihina rin ako. Ilang minuto lang, huminto na rin ang alulong. Hindi nagtagal nakatulog na rin si Derek. Ngunit ako, hindi pa rin ako dalawin ng antok. Ilang oras bago ako tuluyang nakatulog. Kinaumagahan maaga kaming nagising. Nagdesisyon kami ni Derek na ipaalam kay Tito Salvador ang mga narinig namin noong nakaraang gabi. Pagbaba namin sa hapagkainan, niyaya kami ng isa sa mga kasambahay na kumain na ng almusal. Napansin mo rin ba? Parang wala si Tito. Oo nga, ate. Akala ko pa naman sabay-sabay tayong kakain ngayon. Paano natin masasabi sa kanya yung narinig natin kagabi? Sandali, tanong natin sa kasambahay kung nasan si Tito. Baka alam nila. At saka tanongin na rin natin kung meron ba silang alagang aso dito. Tinanong namin ang isa sa mga kasambahay kung nasaan si Tito Salvador. Ang sagot niya maaga raw itong umalis para pumunta sa opisina dahil may aasikasuhin pa raw tungkol sa negosyo. Pero bago raw ito umalis, sinabihan daw sila nito na asikasuhin kami at sundin ang anumang inuutos namin. Tinanong din namin ang kasambahay kung may alaga silang aso dahil nakarinig kami ng alulong nung nagdaang gabi. Ngunit laking gulat namin nang sabihin niya na walang aso o anumang hayop sa mansyon. Baka ang narinig namin ay mula sa labas ng mansyon. Narinig mo, ate? Wala raw silang alagang aso rito. Imposibleng marinig natin ang alulong mula sa labas ng mansyon dahil malayo ang kwarto natin sa gate. At isa pa, malayo rin ang mga bahay ng kapitbahay sa mansyon. Kaya nakakapagtaka kung saan galing yun. Si Tito Salvador lang ang makakasagot niyan. Malay mo, ayaw lang magsalita ng mga kasambahay na yan. Sa kanya na lang natin itanong mamaya pagdating niya. Mas lumalakas tuloy ang kutob ko na totoo yung sinabi ng dalawang matanda na may maligno rito. Ay, ayan ka na naman eh. Sinabi ko na sa'yo. Kalimutan mo na yung malig-maligno na yan. Tinatakot mo lang yung sarili mo eh. Ganito na lang ha. Kausapin natin si Tito pagdating niya. Sa kanya lang tayo maniniwala. Hinintay namin si Tito Salvador hanggang sumapit ang gabi. Bandang 6:00, napansin namin na abala ang mga kasambahay. Nagluto sila ng masasarap na pagkain para sa hapunan.
Parang may espesyal na okasyong magaganap. Maya-maya ay narinig namin na may humintong sasakyan sa labas. Oh, mukhang nandyan na si Tito. Pero parang may bisitang darating, no? Sino naman kaya ang bisita? Sobrang abala nga ang mga kasambahay. Kanina pa sila naglilinis at ang sasarap ng mga nakahain sa mesa. Tingnan mo, nagmamadali yung isang kasambahay. Bubuksan na niya yung pinto. Halika, tingnan natin. Oh, Juliet, Derek, nandiyan na pala kayo. May gusto akong ipakilala sa inyo. Siya si Donato, ang aking nakababatang kapatid. At ito naman ang asawa niya, si Claudia. Kagagaling lang nila mula sa Inglaterra. Sinundo ko sila sa airport. Dito muna sila tutuloy sa mansyon, ha? Donato, Claudia, sila yung sinasabi ko sa inyo. Ang mga anak ni Marife. Ang aking mga stepchildren, sina Juliet at Derek. Nginitian kami ng dalawang bisita. Mabait naman ang dating ng ora nila. Ngunit may kung anong misteryo sa paraan ng pagkakatitig nila sa amin. Lalo na kay Donato. Oh, kayo pala ang anak-anakan ng kapatid ko. Ikinagagalak namin kayong makilala. Ay, magandang gabi sa inyo, Juliet at Derek. Matagal na namin kayong gustong makilala. Magandang gabi rin po. Maligayang pagbabalik po. Welcome po, Sir Donato, Ma'am Claudia. Nako, hindi nyo na kami kailangang tawaging sir at ma'am. Kung hindi kayo iba kay Kuya Salvador, hindi na rin kayo iba sa amin. Mula ngayon, tito at tita na lang ang itawag ninyo sa amin. Pamilya na rin namin kayo ngayon. Kaya huwag kayong mahihiya sa amin, ha? Ituring ninyo rin kaming bilang mga tito at tita ninyo. Pali na kayo. Kumain na muna tayo. Alam kong pagod kayo sa biyahe kaya siguradong gutom na kayo. Nagpahanda ako ng masasarap na pagkain. Ipinaluto mo ba ang paborito namin, kuya? Huwag kang mag-alala. Pinahanda ko na. Naku, excited na nga ako makakain ulit ng paborito namin. Mahirap makaharap ng ganun sa Inglaterra, ha? Mas masarap kapag galing mismo sa sariling bansa. Pag-upo namin sa pagkainan, hindi namin malaman ni Derek kung ano ang una naming kakainin sa dami ng pagkaing nakahain. Napansin namin na tila iba ang kinakain ni na Donato at Claudia. Kani iyon na parang hindi masyadong luto. Hindi na lang namin pinansin at ipinagpatuloy na lamang ang aming pagkain. Naisip namin na kapag hindi na abala si Tito Salvador, saka namin sasabihin sa kanya ang mga narinig namin noong nagdaang gabi. Ay, sobrang lamig sa Inglaterra. Umuulan ngayon ng nyebe ron. Alam mo namang hindi ako sanay sa malimig na panahon. Kaya niyaya ko na itong kapatid mo na umuwi na rito. O ano balak nyo ngayon? Mananatili na ba kayo rito sa Pilipinas o mangingibang bansa ulit kayo mag-asawa? Depende kung ano ang magiging desisyon ng asawa ko. Pero darling, ano ba ang plano mo? Anong susunod nating pupuntahan? Bala kong manatili muna rito sa Pilipinas, darling. Hanggat hindi pa natatapos ang plano ni Kuya Salvador. Nasabi mo na ba sa kanila ang tungkol sa ritual, kuya? Bigla kaming natigilan sa sinabi ni Donato, Miss Ligaya. Napatingin kami ni Derek kay Tito Salvador at nakita naming napakunot ang noon niya sa narinig. Donato, huwag muna natin pag-usapan yan. Hindi ko pa nasasabi sa kanila ang tungkol dyan. Hindi mo pa ba nasasabi sa kanila? Naku, pasensya na. Ang akala ko kasi ay alam na nila ang mangyayari. Pagpasensyahan mo na si Donato, Kuya Salvador, ha? Nasasabik lang naman siya sa mangyayaring ritual. Kaya niya nasabi yun. Ano kaya yung sinasabi nilang ritual? At bakit kasali tayo? Hindi ko nga rin alam eh. Kahit ako, naguguluhan sa pinag-uusapan nila. Ang mabuti pa, tumahimik muna tayo. Mamaya na lang tayo mag-usap. Nagpatuloy ang usapan nila. Kami naman ni Derek ay tahimik lang na nakikinig. Ngunit ramdam naming seryoso ang kanilang pinag-uusapan. Pero kaya mo nga sila pinapunta rito, hindi ba, kuya? Dahil ipapamana mo na kay Juliet ang mansyon at isasagawa na ang ritual. Donato, sinabi ko na sa'yo na wag muna natin pag-uusapan yan, hindi ba? Darating din tayo riyan. Huwag kang magmadali. Mawalang galang na po. Pero ano ba yung sinasabi niya, Tito? Anong ritual yun?
Ang ritual na sinasabi ng aking asawa ay isang ritual na ginagawa ng bawat henerasyon sa aming pamilya. Tinatawag itong ritual ng pagpapatuloy ng lahi. Hindi ko alam kung bakit ngunit tila nanlamig ang buong kong katawan sa narinig ko, Miss Ligaya. Wala akong ideya kung anong klaseng ritual ang tinutukoy nila. Pero may kakaiba sa tono ni Claudia. Tila may halong pananabik. Ritual ng pagpapatuloy ng lahi? Ano pong klaseng ritual yun? Huwag mo munang alalahanin ngayon, Iha. Malalaman mo rin sa taktang panahon. Tumikhim si Tito Salvador. Tila ayaw ng pahabain ang usapan na iyon. Alam kong pagod kayo sa biyahe. Magpahinga na kayo mag-asawa, pagkatapos ng kumain, ha? Sige, mahal kong kapatid. Pero tiyakin mo mapag-usapan natin ang nalalapit na ritual at kailangang alam na nila ang tungkol doon. Oo nga, Bayaw. Alam mo naman na mahalaga ito sa ating pamilya, kaya hindi ito dapat pinapatagal pa. Alam ko ang ginagawa ko. Akong bahala. Nang matapos kaming maghapunan, sinabihan kami ni Tito Salvador na umakyat na sa aming kwarto upang magpahinga. Bago kami umalis, napansin ko pang nginitian kami ng mag-asawa. Isang ngiting may kahulugan. Ate, ano kaya yung ritual na sinasabi nila? Kaya pala tayo pinapunta rito. Para sa ritual na yun. Parang ayaw nga pag-usapan ni Tito yung tungkol dun. Pero nakakurious ako kung ano yun. Bigla tuloy akong kinabahan. Bakit mo naman nasabi yan, ate? Parang may tinatago sila sa atin eh. Si Tito, hindi man lang sinabi sa atin yung tungkol sa sinasabi ng kapatid niya na ritual. Ibig sabihin, mula pa sa simula, may hindi na siya sinasabi sa atin. Una, yung mga kaluskos at alulong ng aso kagabi. Tapos ngayon, ritual naman. Ang dami naman talagang misteryo sa mansyon na ito. Anong gagawin natin, ate? Aalamin ko yung totoo, Derek. Kakausapin ko ng masinsinan si Tito Salvador ngayong gabi. Hindi ako mapakali sa mga oras na yon. Paulit-ulit kong naiisip ang sinabi ni Claudia tungkol sa ritual ng pagpapatuloy ng lahi. Hindi ko na kinaya ang mga tanong na patuloy na gumugulo sa aking isip. Kaya nagpa siya akong kausapin si Tito. Lumabas ako ng kwarto at dahang-dahang naglakad papunta sa kwarto niya. Hindi ko na ginising si Derek dahil mahimbing na itong natutulog. Tahimik at madilim ang pasilyo. Pagdating ko sa tapat ng kwarto ni Tito, marahan akong kumatok. Tito? Tito Salvador? Pwede ka bang makausap? Juliet? Teka, bubuksan ko ang pinto. Oh, bakit? May kailangan ka ba? Pasensya na po, Tito Pero may gusto lang ako itanong. Tiningnan niya ako. Seryoso ang mukha niya. Tumango siya at pinapasok ako sa loob ng kwarto. Pagkapasok ko, agad kong napansin kung gaano kalawak ang kwartong iyon. Mas malaki kesa sa kwarto namin ni Derek. Inanyayahan niya ako umupo sa antigong upuang nasa gilid ng kama. Ano bang gusto mong pag-usapan natin? Tito, marami kasi kaming gustong itanong eh. Halo-halo na yung nararamdaman namin mula nang dumating kami dito sa mansyon. Anong ibig mo sabihin? Kagabi kasi, may narinig kami kumakaluskos sa labas ng kwarto namin. Tapos, may narinig din kaming alulong ng aso. Pero iba yung alulong na yun eh. Parang hindi ordinaryong aso. Nakakakilabot. Tinanong po namin yung isa sa mga kasambahay ninyo. Pero sabi nila, wala raw kayong alagang aso dito o kahit anong hayop. Well, totoo naman ang sinabi niya. Wala kaming alagang hayop dito sa mansyon. Kaya hindi aso ang narinig niyo kagabi. Ano? Kung hindi aso yung narinig namin, ano yun, Tito? Saglit siyang natahimik. Kita ko sa mukha niya na may gusto siyang sabihin. Ngunit nagdadalawang isip siya. Maya-maya'y muli siyang nagsalita. Di ba, hindi lang yan ang gusto mong itanong sa akin? Meron pa, hindi ba? Mamaya ako na yung sasagutin. Dahil konektado yan sa iba mo pang tanong. Sige, Tito. Ang isa ko pa pong tanong, ano yung kinalaman ng pagmamana mo sa akin ng mansyon sa ritual na binabanggit ng kapatid nyo? At
ng asawa niya. Ano ba talaga yung ritual na yun? Juliet, makinig ka. Marahil ito na ang tamang oras para ipagtapat ko sa iyong lahat. Kailangan mo nang malaman ang totoo. Ang pamilya namin ay hindi mga ordinaryong tao. Kami ay may lahing aswang. Parang tumigil ang oras sa narinig ko, Miss Ligaya. Hindi ako agad nakapagsalita. Nanindig ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Ano po? Aswang? Mga aswang kayo? Oo. Ako, ang kapatid kong si Donato, ang mga magulang namin, at ang asawa ni Donato na si Claudia. Lahat kami may dugong aswang. Kahit ang mga kasambahay dito sa mansyon, mga aswang din sila. At yung narinig yung kaluskos at talulong kagabi, ako yun. Ako yun kapag nagpapalit ako ng anyo. Totoo ba yan, Tito? Nagbibiro ka lang, di ba? Mukha ba ako nagbibiro? Hindi, Juliet. Hindi ako nagbibiro. Totoo ang sinabi ko. Mga aswang kami. Maya-maya'y nangilabot ako nang makita kong nag-iba ang kulay ng kanyang mga mata. Naging pula at nanlilisik. Diyos ko, totoo nga. Pulang-pula yung mga mata niyo. Ganyan yung mga nababasa ko sa comics eh. May mga aswang na namumulat, nanlilisik yung mga mata. Ibig sabihin, yung mga kaluskos at alulong kagabi, hindi talaga aso yun, kundi aswang. Kaya pala kakaiba yung tunog. Nakakakilabot. Tito, maawa ka naman sa amin ni Derek ko. Huwag mo naman kami sasaktan. Umiling siya. Mabilis na tumayo sa kinauupuan niya at lumapit sa akin. Juliet, makinig ka. Hindi namin kayo sasaktan. Lalo na ako. Hindi ko kayo kayang saktan. Oo, aswang ako. Pero hindi ako halimaw. Ang pagiging aswang ay sumpang minana ng aming angkan. Pero natutunan kong kontrolin to. Hindi ako kumakain ng tao. Pero, bakit nyo kami dinala rito? Anong plano ninyo? Gagawin nyo ba kaming katulad nyo? Hindi, Juliet. Hindi ko yun magagawa sa inyo ni Derek. Lalong-lalo na sa'yo. Bakit? Dahil hindi kita stepdaughter, Juliet. Ikaw ay tunay kong anak. Nanlaki ang mga mata ko sa isa pang revelasyon ni Tito Salvador. Siya daw ang tatay ko. Ngunit paano? Anong sinabi mo? Juliet, anak kita. Anak ka namin ni Marife. Ako ang tunay mong ama. Hindi ang nakagisnan mong ama. Mas nauna kami nagkaroon noon ng relasyon ng nanay mo. Ngunit nagkalayo kami dahil ayaw ng mga magulang ko sa kanya. Dahil isa lamang siyang ordinaryong tao. Binantaan nila ako na may gagawin silang masama sa kanya, kaya napilitan akong lumayo. Nang mawala ako, doon niya nakilala ang kinagisnan mong ama, ang ama ni Derek. Pero nang mamatay ang itinuring niyong ama, bumalik ako sa buhay niyo at nagpakilalang stepfather niyo. Napahawak ako sa dibdib ko. Hindi ako makapaniwala. Parang gusto ko nang mabaliw ng mga oras na yon. Ibig sabihin, alam ni nanay na aswang ka? Pero, bakit ngayon mo lang sinabi lahat ng to? Bakit? Patawarin mo ako, anak. Kung tinago namin ang nanay mo sa inyo magkapatid ng totoo, pinoprotektahan ka lang namin. Dahil kapag nalaman ng mga magulang ko at ng iba ko pang kamag-anak na may anak ako sa isang ordinaryong tao, papatayin nila kayo. At wala akong sapat na lakas para labanan sila. Dahil mas malakas ang puwersa nila kapag marami sila. Kaya ang pinalabas namin, anakan ng tatay ni Derek. Mabuti na lang at hindi niya napansin na hindi kanya tunay na anak. At saka, bakit kayo nag-away ni nanay? Bakit umalis ka at ang tagal mo bago ka nagpakita ulit? Ang totoo, hindi naman kami nag-away ng nanay niyo. Kusa niya akong pinalis. Sinabi niya sa akin na lumayo na ako sa inyo dahil manganganib ang buhay niyo habang kasama niyo ako. Kaya kahit masama sa loob ko, umalis ako. Dahil alam ko na sa piling ng iyong ina, mas ligtas ka. Sinubukan ko magpadala ng pera sa nanay mo para sa inyo pero ayaw niyang tanggapin. Tinatanggihan niya. Baka raw pati yun malalaman pa ng pamilya kong aswang at delikado. Hindi ba delikado pa rin naman hanggang ngayon? Bakit mo kami pinapunta rito?
At bakit may pinamana sa akin ng mansyon? Wala kang dapat ikabahala, okay? Wala na sina mama at papa, patay na sila. Sabay silang napatay ng mga manunugis sa ibang baryo nang minsan mambiktima sila ron. At isa pa, kaya kita pinapunta rito. Sa'yo ko ipapamana ang mansyon, pati ang lahat ng aking ari-arian at negosyo. Ikaw ang aking nag-iisang tagapagmana ng lahat ng mayroon ako. Siyempre, kasama na rito ang kapatid mo si Derek dahil napamahal na rin siya sa akin at para ko na rin siyang anak. Hindi. Ayoko. Hindi ako tatanggap ng kahit na ano sa isang aswang. Juliet, Hindi. Ayoko na rito. Hindi ko kayang tanggapin to. Hindi ko kayang isipin na aswang ang tatay ko. Nagsimulang tumulo ang luha ko, Miss Ligaya. Hindi ko na napigilan ng lungkot at galit na bumabalot sa akin. anak, naiintindihan ko nararamdaman mo. Pero ito ang katotohanan. Anak kita at ako ang iyong ama. Hindi ko na siya pinakinggan. Tumalikod ako, binuksan ang pinto at tumakbo palabas ng kwarto niya. Habang pabalik ako sa aking kwarto, hindi ko na talaga napigilan ang mga luhang kumawala sa aking mga mata. Hindi ko alam kung galit ba ako, takot, o magkahalong emosyon ang aking nararamdaman. Pagkapasok ko sa kwarto, sinarado ko kaagad ang pinto at nagkulong sa banyo upang hindi ako marinig ni Derek. Napaupo ako at umiyak ng walang tigil. Paulit-ulit sa aking isip ang mga salitang, "Ikaw ang tunay kong anak." Hindi ko alam kung ilang oras na akong umiiyak. Totoo ba talaga yon? Paano naging posible na ang lalaking tinatawag naming stepfather ay siya palang tunay kong ama at isa ring aswang? Sa mga sandaling yun, isa lang ang malinaw. Aalis kami ni Derek kapag sumapit na ang umaga. Hindi ko na kayang manatili pa sa mansyon na yun. Kaya pinahid ko ang luha ko at lumabas sa banyo. Nahiga ulit ako sa kama at pinilit na makatulog. Ngunit hindi ako dalawin ng antok dahil sa mga natuklasan ko. Maya-maya, may narinig akong pag-alulong ng mga aso. Ayun na naman sila. Ang mga aswang. Napabangon ako sa higaan. Pinakinggan kong mabuti at parang nanggagaling iyon sa likuran ng mansyon. Hindi ako mapakali. Ang tibok ng puso ko ay parang sinasabayan ng bawat alulong. Kinuha ko ang flashlight. Dahan-dahan akong tumayo at lumabas ng kwarto. Tahimik ang pasilyo, madilim, at tanging liwanag ng flashlight ang gumagabay sa bawat hakbang ko. Pagdating ko sa ibaba, narinig ko ang may hinang kaluskos mula sa kusina. Parang may kung anong kumikilos doon. Diyos ko. Naroon yung aswang. Naririnig ko siya. Kinabahan ako. Pero sa kabila ng takot na naigang kuryosidad ko, dahan-dahan akong lumapit. Paglapit ko sa pinto ng kusina, nanigas ang buong katawan ko. Kitang-kita ko ang isang malaking asong kulay itim. Nagngangalit ang mga mata nito. Kumikislap sa dilim. Nilalantakan niya ang isang patay na baboy ramo. Ninangasap ang mga laman loob nito. Kaya pala may umaalulong na aso. Asong-aswang pala yung meron dito sa mansyon. Nanginginig ako. Napahawak ako sa bibig ko para hindi mapasigaw. Kitang-kita ko kung paano niyang ninangat-ngat ang bawat laman loob ng hayop. Bawat pagngasab ng aswang ay lalo lang nagpapabilis ng tibok ng aking dibdib. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Hanggang sa matapos kumain ng aswang, unti-unti itong nagbago ng anyo. Nalaki ang mga mata ko nang makita kong ang malaking itim na aso ay naging tao. At iyon ay walang iba, kundi si Tito Salvador. Wala siyang anumang saplot at puno ng bahid ng dugo ang buo niyang katawan. Bagya akong napaatras, ngunit hindi ko inaasahan na bigla siyang napalingon sa direksyon ko. Agad niyang isinuot ang roba na nakapatong sa mesa. Juliet! Tatakbo na sana ako palayo, ngunit bago pa ako makakilos, mabilis niya akong nahawakan sa braso. Bitiwan mo ako! Huwag mo akong lalapitan! Bitawan mo ako! Huwag kang matakot, anak.
Hindi kita sasaktan. Paano hindi ako matatakot? Nakita ko na ang lahat. Ang pagiging aswang, ang pagkahayok mo sa laman loob. Nakakarimarib ka! Mga hayop lang kinakain ko, anak. Hindi ako kumakain ng tao. Hindi ako katulad ng ibang aswang. Mabuti at nakita mo ang tunay kong anyo. Kaya wala na akong tinatago sa inyo. Sinubukan kong kumawala, pero masyado siyang malakas. Ramdam ko ang lansa ng dugo ng hayop sa kamay niyang mahigpit na nakahawak sa akin. Paano ako maniniwala sa'yo? Nakita ko mismo, isa kang halimaw. Nakakatakot ka, mapanganib ka. Wala akong amang aswang. Ayoko maging katulad mo. Sinong may sabi sa'yo na magiging aswang ka rin? Anak, hindi mangyayari yon. Anong hindi? Ano yung ritual na ipagpapatuloy ng lahi, ha? Ano yun? May balak kayong gawing aswang kami. Aminin mo na, yun ang plano niyo sa amin. Hindi ako papayag na mangyari yon. Anong ibig mong sabihin? Binitawan niya ang braso ko. Tumalikod siya at tumingin sa bintana ng kusina kung saan tanaw ang bilog na buwan. Ang ritual na sinasabi ng kapatid kong si Donato ay isang paraan upang ipasa sa iyo ang sumpa ng ating lahi. Dahil ikaw ang aking anak, alam na ni Donato at Claudia na ikaw ay anak ko kay Marife. At para lubos ka nilang matanggap bilang parte ng pamilya, kailangan mo maging katulad namin. Pero hindi ko hahayaang mangyari yon. Hindi ako papayag. Hindi ko hahayaang maging katulad namin ang buhay mo. Si Derek? Anong balak nila kay Derek? Balak din nilang gawing aswang si Derek. Kapag naging aswang ka na, isusunod din nila ang kapatid mo. Hindi. Hindi mangyayari yan. Aalis kami ng kapatid ko sa impyernong lugar na to. Juliet, pakinggan mo ako. Hindi kayo pwedeng umalis ng basta-basta, anak. Bakit hindi? Kung talagang concern ka sa amin, patatakasin mo kami rito. Ayoko na sa lugar na to. Gusto ko nang bumalik sa Maynila. Bukas na bukas, aalis kami ni Derek. Shh! Huwag ka maingay. Baka marinig ka nila Donato at Claudia. Baka nakabalik na sila mula sa pambibiktima sa labas. Kapag umalis kayo, mapapahama kayo. Makakahalata si na Donato. Kapag nalaman nilang may bala kayong tumakas, papatay nila kayo. At karamihan sa aming mga kamag-anak at kalahi, kampi sa mag-asawang yon. Kaya wala akong laban sa kanila. Hindi ko kayang lumaban kung marami na sila. Hindi ko kayo maipagtatanggol kung sakali. Dahil wala akong ibang kakampi rito. Ang mga kasambahay ko lang ang tapat sa akin. Pero sila, may hihinang klase ng aswang. At hindi nila kayang tapatan ang lakas naming tatlo. Wala na akong balak na magtagal pa sa mansyon na to na puro halimaw. Aalis kami rito sa ayaw at sa gusto mo. Anak, makinig ka muna. Hindi lahat ng may dugong aswang halimaw. Ako, pinili kong pigilan ang pagkagutom sa karne at laman loob ng tao. Pero ang kapatid kong si Donato, siya ang tunay na mapanganib. Siya at ang asawa niyang si Claudia. Sila ang mga aswang na kumakain ng tao. Wala silang sinasanto. Mapabata man o matanda. Basta tao, nilalantakan nila. Kung mapanganib sila, edi mas lalo kaming dapat umalis dito. Bakit ba pinipigilan mo kami umalis? Dahil kapag umalis kayo, mapupurnada ang plano ko. Anong plano? Tumingin siya sa sahig. Tila nag-aalangan kung sasabihin niya ba o hindi. Pagkatapos tumingin siya sa akin. Seryoso ang kanyang mukha. Kailangan matuloy ang seremonya sa darating na linggo. Dapat nating mapaniwala si Donato at Claudia na tuloy ang ritual ng pagpapatuloy ng lahi. Hindi ba ayaw mo matuloy yung ritual? Bakit kailangan pa natin paniwalaan sila? Oo, anak. Pero hindi para ipasa sa iyo ang sumpa. Sa gabing yon, tatapusin ko na ang aming lahi. Napatitig ako sa kanya. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Tatapusin? Ibig mo sabihin, papatayin mo sila? Kung yun lang ang paraan para matigil na ang dugo ng lahi namin, gagawin ko yun. Ang ritual na dapat magpatuloy sa aming lahi, babaliktarin ko. Sa halip na ipasa, wawakasan ko na ito. Paano mo gagawin yun? Di ba sabi mo, malakas sila kapag marami? Pasasabugin ko silang lahat. Napahawak ako sa aking dibdib. Hindi ako makapaniwala sa kanyang mga pinaplano. Delikado yung binabalak mong yan. Mas delikado kung magpapatuloy pa ang aming lahi.
Marami pang inosenteng taong mamamatay sa kami ni Donato at ng iba pa. Ayoko na anak. Pagod na ako sa buhay na ganito. Buhay na laging nasa dilim. Panganib pa rin yung gagawin mo. Maaari kang mapahamak. Kung yun ang kapalit ng kaligtasan niyo, oo. Isasakripisyo ko ang buhay ko. Mas pipiliin ko matapos na ang sumpa kaysa mabuhay sa kadiliman. Anak, pagod na ako. Gusto ko nang matapos to. Hindi ako agad nakasagot. Tinitigan ko siya at sa unang pagkakataon nakita ko ang isang nilalang na hindi halimaw, kundi isang ama na gustong magtama ng pagkakamali. Hindi ko maintindihan eh. Bakit kailangan mo isakripisyo yung buhay mo? Hindi ba pwedeng tumakas na lang tayo rito? Sumama ka na lang sa amin. Hindi natin sila matatakasan, anak. Kahit saan tayo magpunta, matutunton at matutunton nila tayo. Kaya kailangan kong tapusin ang lahat dito. Pero paano kung mabigo ka? Paano kung hindi magtagumpay yung plano mo? Hindi ko hahayaang mangyari yon. Kaya kailangan muna ninyong manatili rito. Kapag natapos ko na ang plano ko, saka kayo makakaalis. Sa oras na magwakas na ang aming lahi, magiging ligtas na kayong dalawa. Pagkatapos ko maisakatuparan ng bala ko, lahat ng kayamanan at ari-arian ko mapupunta sa iyo at kay Derek. Magkakaroon kayo ng bagong buhay. Hindi na kayo maghihirap. Hindi na kayo magkakalkal ng basura. Paano mong nalaman? Pinaimbestigahan ko kayo bago ko pa man kayo ipasundo kay Atty. Velasco. Gusto ko malaman kung kumusta na yung buhay nyo at doon ko nalaman kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ninyo. Kung paanong halos sa araw-araw nilalabanan nyo ang hirap at pagod para lamang mabuhay kayong dalawa mula nang mawala ang inyong ina. At hindi ko matitiis na hayaan lang yon, anak. Kaya kahit alam kong delikado, pinapunta ko kayo rito dahil gusto kong itama ang lahat ng pagkukulang ko sa inyo bilang ama. Tumingin siya sa akin. Nakita ko sa mga mata niya ang sinseridad, Miss Ligaya. Doon ko na unawaan na handa talaga siyang isugal ang lahat, kahit ang sariling buhay, para lamang maprotektahan kami. Ramdam ko ang takot at lungkot sa posibilidad na maaari rin siyang mamatay dahil sa balak niyang gawin. Wala na akong nagawa, kundi sumang-ayon sa pakiusap niya na huwag na muna kaming umalis. Iniisip ko rin ang kaligtasan namin ni Derek. Hindi ko alam kung tama ba bang magtiwala, pero umaasa akong magtagumpay siya sa kanyang plano at pagkatapos noon, makakaalis na kami sa lugar na yun. Kaya kahit labag sa aking loob, nagpasya akong manatili. Kinaumagahan habang nag-aalmusal. Juliet, sinabi ko na kay Donato at Claudia na nakapagdesisyon ka na. At alam na nila na pumapayag ka na sa ritual. Tama si Tito. Si Papa. Payag na ako sa gusto ninyong mangyari. Ate, anong ibig sabihin ni Tito? At saka, kailan mo pa siya tinawag na Papa? Nag-usap na ba kayo kagabi? Pasensya ka na. Hindi ko agad nasabi sa'yo. Papaliwanag ko sa'yo yung lahat mamaya. Mabuti naman, Iha. Napakagandang desisyon ang ginawa mo. Hindi ka magsisisi. Ang dugo ng pamilya Cortez ay makapangyarihan. Mararamdaman mo rin iyon kapag natapos na ang ritual. Ako rin ay natutuwa sa iyong desisyon, Juliet. Sa wakas, matutupad na rin ang ritual na pagpapatuloy ng lahi. Ay nako, Donato. Magpapatahi ako ng napakagandang damit para sa okasyong yan. Hindi ito basta ritual lamang. Ito ang gabi ng muling pagkabuhay ng ating kasaysayan. Hindi mo alam, Juliet, kung gaano kahalaga ang desisyong yan. Sa iyo manggagaling ang bagong lakas ng ating lahi. Isang karangalan niyon. Ngayon pa lang, excited na ako sa nalalapit na ritual. Kailangan na engrande ang araw na yun, ha? Hindi ako papayag na hindi. Hindi ba, Kuya Salvador? Ano ba talagang nangyayari? Hindi ko maintindihan. Ano bang ritual yan? Akala ko ba nasabi mo na sa kanilang dalawa kung ano ang mangyayari sa ritual, Kuya? Bakit mo kang hindi pa alam nitong si Derek? Hindi ko pa nasabi sa kanya. Kay Juliet pa lang. Pero malalaman din niya. Ipapaliwanag sa'yo ng ate mo ang tungkol dyan mamaya, Derek. Mamaya ko na sasabihin sa'yo. Kapag tayong dalawa na lang, kukwento ko ang lahat-lahat. Hinahapunan, nang magkasarilinan kami ni Derek, lumapit siya sa akin. Halatang puno ng katanungan ang kanyang muka. Huminga ako ng malalim bago magsimula. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya nang hindi siya matatakot. Pero wala na akong magagawa.
Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Sabihin mo nga sa akin ang totoo, ate. Ano ba talaga ang napag-usapan niyo ni Tito? Naguguluhan na kasi ako eh. Ang sabi mo, sasabihin mo sa akin. Ito na yun. Sabihin mo na sa akin ngayon. Derek, makinig ka. Tungkol ito kay Tito Salvador. Hindi siya ordinaryong tao. Isa siyang aswang. Ano? Ate, anong sinabi mo? Pakinggan mo muna ako, Derek. Hindi siya tulad ng mga nababasa nating kwento sa comics. Oo, aswang siya. Pati yung kapatid niyang si Donato at si Claudia. Pero, hindi siya kumakain ng tao. Mga hayop lang ang kinakain niya. At, sinabi niya rin na gusto niya nang wakasan ang lahi nila. Ate, ibig mo sabihin na papaligiran tayo ng mga aswang? Yung mga naririnig natin kaluskos at alulong. Sila pala yun? Mga aswang yun? Oo, pero wag kang matakot. Si Donato at Claudia lang ang kumakain ng tao. Si Tito, hindi. At saka, hindi nila tayo sasaktan dahil ang akala nila, pumayag na ako sa ritual. Sabi ni Tito, sa araw ng ritual, pagkatapos noon, nakakaalis na tayo rito. Kasi mismong araw ng ritual, papatahin niya ang mga kalahi niyang aswang. Bakit naman niya gagawin yun? Bakit niya papatayin ang mga kalahi niya? Dahil gusto niya tayong iligtas, Derek. Huwag kang mag-alala. Sinabi niya na sa akin yung plano niya at kung ano yung gagawin. Hindi niya tayo ipapahamak. Gusto na niyang wakasan ng sumpa sa lahi nila. Isa pa sa ipinagtataka ko. Bakit papa na ang tawag mo sa kanya? Anong ibig sabihin nun, ate? Napatigil ako. Hindi ko alam kung ano ang aking isasagot. Tumingin ako sa sahig. Hawak-hawak ang sarili kong mga kamay. Ilang minuto rin akong hindi nakapagsalita. Hanggang sa wakas ay nakapagsalita na rin ako. Isa rin yan sa gusto kong ipagtapat sa'yo, Derek. May isa ka pang kailangan malaman tungkol kay Tito Salvador. Pues ano yun, ate? Ano pa? Ano pa ang dapat kong malaman tungkol sa kanya? Bukod sa pagiging aswang niya. Sinabi ko kay Derek ang totoo. Ang tunay na relasyon namin ni Tito Salvador. Gaya ng inaasahan, gulat na gulat siya at hindi makapaniwala sa mga narinig. Kaya pala sa iyo niya gustong ipamana ang mansyon. Kasi siya pala ang tunay mong tatay. Ibig sabihin may lahi ka ring aswang, ate. Oo, pero magiging aswang lang ako kapag naisagawa ng ritual ng pagpapatuloy ng lahi. Pero hindi yun hahayaan ni Papa. Kaya kailangan natin makapagtulungan sa kanya para magtagumpay siya sa pagpuksa ng mga kalahi niyang aswang. Ano bang plano niya? Paano niya papatayin ang mga kalahi niya? Sinabi ko sa kanya ang napag-usapan namin ni Papa at tulad ko, napailing na lamang siya. Ano? Nababaliw na ba siya? Pagpapatiwa ka lang gagawin niya. Sinabihan ko na siya na delikado yung balak niya. Pero wala eh. Desidido na talaga siyang wakasan yung lahi nila. Nag-aalala ako para sa kanya dahil pangalawang ama pa rin ang turing ko sa kanya. Ayoko may masamang mangyari sa kanya, no? Ikaw ang anak niya, kausapin mo siya. Baka pwede niyang baguhin ang plano niya. Maaate mo ba na mawalan na naman ng ama? Hindi ako nakasagot dahil hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Sa mga oras na yon, nalilito pa rin ako. Hanggang sa dumating ang araw ng ritual, ang buong mansyon ay puno ng mga dekorasyong kulay pula at itim. Ang hapagkainan namin ay puno ng iba't ibang uri ng pagkain, na ang iba ay may mga hilaw na karne at laman loob. Sa paligid ko makikita ang mga taong may kakaibang aura. Lahat ng bisita ay kamag-anak at kaibigan ni na Papa, Donato at Claudia. Mga nilalang na kagaya rin nila, mga aswang. Tahimik lang kaming nakaupo ni Derek sa isang tabi. Halata sa mukha niya ang kaba at takot. Paminsan-minsan napapatingin siya sa akin at sa bawat tingin namin. Halata niyang gusto niyang itanong kung magtatagumpay ba si Papa. Ngunit hindi ko siya masagot. Kahit ako hindi ko alam ang sagot. Sa gitna ng bulwagan nakatayo si Papa. Nakita kong bakas din sa mukha niya ang kaba. Katabi niya sina Donato at Claudia. Si Donato may hawak na basong may pulang likido. Marahil ito'y dugo. Si Claudia naman ay abala sa pakikipag-usap sa mga bisita. Ngunit sa ngiti niya ay may halo itong tuwa at pananabik. Mabuti naman at napapayag mo rin ang kapatid ni Juliet.
Kung hindi, wala kaming magagawa ni Claudia kung hindi idispatcha siya. Wala na rin naman siya magagawa, kaya pumayag na rin siya. Dahil para sa kanya, kung ano ang desisyon ng ate niya, yun din ang desisyon niya. Mabuti kung ganon. Sigurado akong pagkatapos ng gabing ito, mas malakas ang ating lahi dahil sa mga bagong kaanib. O siya, sisimulan ko na. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagdalo sa gabing ito. Ang gabi ng pagpapatuloy ng ating lahi. Nagpalakpakan ng lahat ng bisita. Ang iba ay sumisigaw pa ng mabuhay ang mga cortex. Habang nakatayo ako, halos manlamig ang mga kamay ko sa presensya ng mga aswang na naroon. Matagal kong hinintay ang gabing ito. Sa wakas, ipinapakilala ko na ang aking tagapagmana, ang aking anak na si Juliet Cortez. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Parang biglang lumiit ang aking mundo sa mga sandaling iyon. Hindi ako makagalaw. Ayan na, sa wakas, ipinakilala mo na siya, aking kapatid, ang bagong tagapagmana ng ating lahi, ng ating dugo. Ay, napakaganda mo, Juliet. Bagay na bagay sa'yo ang maging susunod na tagapagdala ng ating lahi. Anak ko yata yan, kaya nagmana sa kanyang ama. Ngumiti lang ako ng bahagya, pero pilit lang yun. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Sa isip ko paulit-ulit kong sinasabi, magtiwala ka, Juliet. Magtiwala ka kay Papa. Habang nagsisimula ang seremonya, pinaikot ni Donato ang basong hawak niya. Ibinuhos niya ang pulang likido sa isang malaking sisidlan sa gitna. Sinindihan din nila ang mga itim na kandila sa paligid. Naramdaman kong bumigat ang hangin ng mga panahong iyon. Simula ngayon, ipapasa na sa bagong dugo ang lakas at kapangyarihan ng ating lahi. Ang ritual ng pagpapatuloy ng lahi ay magsisimula na. Mabuhay tayong lahat! Mabuhay ang ating lahi! Muling nagpalakpakan ng lahat. Ang ilan ay nag-usal ng mga salitang hindi namin maintindihan. Mga sinaunang wika, malalim at nakakatakot. Lumapit sa akin si Papa at hinawakan ng aking kamay. Mainit ang kanyang palad, ngunit nanginginig. Anak, tatandaan mo ang pinag-usapan natin ha. Huwag kayong matakot. Ano man ang mangyari, nasa likod niyo ako. Opo, natatandaan ko po. Kunding tiis na lang, matatapos din to. Tumangulang ako. Habang tumatagal ay mas lalo akong kinakabahan. Maya-maya, pumunta ulit siya sa gitna. Nagsimulang mag-ingay ang mga bisita. Sabay-sabay nagsisigawan ng mga salitang hindi ko lubos maunawaan. Ang tunog ay parang dasal, ngunit mabigat, parang may halong sumpa. Habang lahat ay nakatuon sa harap ng bulwagan, napansin kong may inilabas si Papa sa bulsa ng kanyang pantalon. Maliit ito, bilog at may pulang ilaw sa gitna. Isang bomba. Nalaki ang aking mga mata. Halos hindi ako makahinga. Ngayong gabi ang pinakamahalagang gabi sa lahat ng gabi. Dahil ito na ang tamang panahon. Kuya Salvador, ano yung hawak mo? Anong ibig sabihin yan? Bomba ba yan? Bakit kami ganyan? Hindi ko hahayaan na maging halimaw ang anak ko. Hindi ko hahayaang magpatuloy ang lahing ito na isinumpa. Ngayong gabi, matatapos na ang kasamaan nyo. Pasasabugin ko kayong lahat. Nagkagulo ang mga bisita. May mga sumisigaw. May mga tumayo sa kinaupuan. At ang iba ay nagpalit na ng anyo. Mga malalaking asong kulay itim na may mapupulang mga mata at matutulis na ngipin. Isa kang taksil, Salvador! Paano mo maaatim na patayin ang sarili mong mga kalahi? Wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa lahing ito, wala ka sa kinatatayuan mo ngayon. Kung ano man ang narating ko, pinaghirapan ko to. Hindi to galing sa kasumpa-sumpa nating lahi. Ayoko na maging halimaw at hindi ko ipapasa sa anak ko ang kadilimang ito. Nagsimula nang magtakbuhan ng mga ilan sa mga bisita palabas ng mansyon, ngunit nakasarado na ang lahat ng pinto at bintana. Hindi sila basta-basta makakalabas
Dahil nilagyan namin ni Derek ng mga pangontrang asin, bawang at kalamansi ang lahat ng pwede nilang daanan. Iyon ang payo sa amin ni Papa. Bago pa dumating ang mga bisita, palihim niyang itinuro sa amin ang isang sikretong lagusan kung saan kami maaaring lumabas. Kaming tatlo lang ang nakakaalam noon. Nang hindi makalabas ang mga aswang, ay sinugod ng ilan sa kanila si Papa. Ngunit mabilis niyang itinutok sa mga ito ang kamay niyang may hawak na bomba. At sa isang iglap, ay pinigilan niya ang mga lumalapit na aswang gamit ang kanyang kakaibang lakas. Tila hangin na malakas na tumulak sa mga kapwa niya aswang. Ako at si Derek ay parehong natigilan. Halos hindi kami makagalaw sa aming pinatatayuan. Juliet, anak! Tumakas sa kanya, Derek. Ngayon na! Yung mga biniling ko sa'yo, huwag mo kakalimutan, ha? Opo, natatandaan ko po. Palagi mong tatandaan. Mahal na mahal kita, anak. At ikaw din, Derek. Mahal ko kayong pareho. Umalis na kayo. Bilisan nyo! Hinawakan ni Derek ang kamay ko at nanginginig ito. Ate, bilisan mo. Kailangan na nating makaalis dito. Pero, si Papa! Siya nang bahala. Ang mahalaga ay makalabas tayo rito sa mansyon at makalayo. Wala na akong nagawa nang hilahin ako ni Derek palabas ng mansyon, Miss Ligaya. Habang tumatakbo kami, dinig namin ang malalakas na sigawan at kalabugan mula sa loob. Galit na galit ang mga aswang na naroon. Paglingon ko, nakita ko si Papa. Nakatayo pa rin sa gitna ng bulwagan. Kalmado ang muka. Tinitigan niya kami ni Derek at gumiti. Ang mag-asawang Donato at Claudia nang gagalaite sa galit na hinarap siya. Hayop ka, Salvador! Hindi ka magtatagumpay sa balak mo! Hindi ka mapapatawad ng mga kalahi natin. Habang buhay ka namin kamumuhian. Patawarin mo ako, aking kapatid. Pero ito lang ang paraan para matapos ng sumpa ng ating lahi. Para matahimik na ang mga tao. At pati na rin tayo. Huwag ka mag-alala, mahal kong hipag. Ayos lang sa akin kung hindi niyo ako mapapatawad at kamuhian niyo ako. Ang mahalaga, matapos na ang inyong kasamaan. Kasabay noon ay pinindot ni Papa ang switch ng hawak niyang bomba at umalingaw-ngaw ang malakas na pagsabog. Habang tumatakbo kami palabas ng mansyon, ramdam ko ang init ng pagsabog sa likod namin. Tinakpan ko ang ulo ni Derek habang pareho kaming napadapa sa damuhan ng bakuran. Paglingon ko, nakita ko ang buong mansyon. Ang tahanan ng mga Cortez. Ngayon ay nilalamon na ng apoy. Tito Salvador! Papa! Grabe ang iyak namin ni Derek sa mga oras na yon. Doon ko naramdaman ang sakit ng pagsasakripisyo ni Papa. Napaluhod ako sa damuhan habang tinitingnan ang nasusunog na mansyon. Ang lahat ng sakit, lihim at sumpa ng lahi ng mga aswang ay natapos na sa gabing iyon. Niyakap kong muli si Derek. Wala na kaming ibang nasabi, kundi ang umiyak na lang kami ng umiyak. Di nagtagal, napagpasyahan naming umalis na sa lugar na iyon. Tara na, ate. Humingi tayo ng tulong sa mga tao sa baryo. Oo, sabihin natin sa kanila ang nangyari. Lumapit tayo kay Kapitan Julio. Yung matandang nakausap natin noon. Sige, ate. Ngunit bago pa kami makalabas ng gate, 2 anino ang humarang sa amin. Nang tamaan sila ng liwanag ng buwan, nanlaki ang mga mata namin ni Derek nang makilala kung sino sila. Walang iba, kundi sina Donato at Claudia. Buhay pa sila. Ate, si Donato at si Claudia. Paano kayo nakaligtas sa malakas na pagsabog na yon? Mabuti na lang at sinundan namin kayong dalawa. Nakita rin namin ang lihim na lagusang nilabasan ninyo. Kung hindi, kasama na rin sana kami sa mga namatay na aswang sa loob. Gaya ng hangal kong kapatid. Oo nga eh. Napakalaking tanga ng kapatid mo, darling. Biruin mo, mas piniling mamatay kaysa pamasahin ng kayamanan niya at mamuhay na makapangyarihan tulad natin. Napakuyom ako ng kamao. Ramdam ko ang pag-igting ng dugo sa ulo ko sa sobrang galit nang malaman na nakaligtas pala ang mag-asawang aswang.
Dapat kayo ang namatay, hindi si Papa. Kayo ang mga halimaw. Kayo ang mga aswang. Pareho kami ng ama mo. Parehong aswang. Ginamit lang niya ng higit ang kakitiran ng utak niya. Kaya siya ang namatay at kami ang buhay na buhay. At tulad ng nangyari sa pulpul mong ama, mamamatay na rin kayong magkapatid. Ang inyong kamatayan ang kabayaran sa kataksilan ni Salvador at sa pagtalikod ninyo sa ritual. Dahan-dahan silang lumapit sa amin ni Derek. Habang papalapit, unti-unti silang nagbago ng anyo. Naging malalaking asong itim. Kumaba ang kanilang mga kuko. Tumubo ang matutulis na mga ngipin. At ang kanilang mga matay nagkulay pula. Nanlilisik sa galit. Ate, ano gagawin natin? Papatayin nila tayo! Huwag kang matakot, Derek. Akong bahala. Ano? Anong gagawin niyo ngayon? Nakaramdam ako ng matinding kaba. Pero pinilit kong maging matatag. Alam kong kailangan kong protektahan ang kapatid ko. At tuparin ang bilin ni Papa. Sige, lumapit kayo sa amin at pagsisisihan ninyo. Aba matapang ka. Wala kang laban sa amin. Kapag nahuli namin kayo, wala kaming ititira sa mga katawan ninyo. Kahit ang mga buto ninyo ay lalantakan namin. Bago pa sila makalapit, inilabas ko mula sa bulsa ang isang maliit na bagay. Isang mutya. Makinis na parang bato at nagliliwanag sa dilim. Nang makita ito ng mga aswang, bigla silang napaatras. Ano? Napaatras kayo, no? Ano yan? Ano yung hawak mo? Anong klaseng bato yan? Nakakasilaw maliwanag na nagmumula riyan. Itinaas ko ang mutya at lalo pang lumakas ang liwanag nito. Nagmistulang sinag ng araw ang nagmumula rito. Tumama iyon sa balat ng dalawang aswang. Isa tong mutya na mabisang pangontra at pamatay sa mga matataas na uri ng aswang na tulad ninyo. Saan mo nakuha yan? Ang sakit sa bato! Ibinigay ito sa akin ni Papa. Ang sabi niya, gamitin ko kapag kinakailangan. Juliet anak, kung sakaling may makaligtas na mga aswang sa pagsabog at manganib ang buhay niyo sa kanila, gamitin mo to. Ano yan? Ito ay isang mutya. Galing ito sa isang makapangyarihang albularyo na kakilala ko. Matagal ko na itong tinatago para sa araw na to. Ang liwanag na magmumula rito ay may kapangyarihang pumatay ng mga aswang. Pero may kainaan to. Isa hanggang 2 aswang lang ang kayang puksain nito. Hindi nito kayang puksain ng marami. Kung sakaling may 1 o 2 aswang na umaatake sa inyo ni Derek, gamitin mo to. Proteksyon niyo yan. Itinago ko ang mutya sa bulsa ko. Hindi ko akalaing magagamit ko kaagad iyon, Miss Ligaya. Bumalik ako sa kasalukuyan. Ang mutya ay patuloy na nagliliwanag. Napatakip sa mga mukha sila Donato at Claudia. Ang liwanag! Masakit sa balat! Wag! Itigil mo yan! Napapasa na ako! Oh, nasaan ang tapang ninyo? Ito nang katapusan ninyo. Naghihina na ako. Anong kapangyarihan mayroon ng bato na yan? Maya-maya, bigla kaming nagulat ni Derek nang may kung anong liwanag ang gumuhit sa kalangitan. Mga matatalim na sinag na kumikislap habang bumababa sa kinaroroonan ng mga aswang. Hanggang sa tuluyang tamaan ng mahiwagang liwanag ang 2 halimaw. Tulungan mo ako! Di nagtagal ay pareho silang bumulagta sa lupa. Ang katawan nila ay tila natusta na tumamang liwanag sa kanila mula sa kalangitan. Hindi namin alam ni Derek kung paano nangyari yun. Wala na sila. Patay na ang mga aswang. Oo nga ate. Pero ano kaya nangyari? Ano yung liwanag na nanggaling sa kalangitan? May kinalaman kaya yung mutya? Hindi ko nga rin alam kung paano nangyari yun, Derek eh. Hindi ko alam kung may kinalaman tong matcha.
Pero isa lang ang sigurado. Wala na sila. Wala na ang mga aswang. Nagtagumpay si Papa. Itinago ko na ang mutya sa bulsa ko. Bahagya pa rin itong nagliliwanag, ngunit mas mahina na kesa kanina. Tumingala ako sa langit. Ang buwan ay bilog pa rin, subalit mas maliwanag ito kaysa dati. Sa paligid dama ko ang presensya ni Papa. Nakangiti, payapa. Alam kong natagpuan na niya ang katahimikang matagal niyang hinintay. At ako naman, alam kong iyon na ang simula ng panibagong buhay naming magkapatid. Ate, ano nang gagawin natin ngayon? Hindi ko rin alam, Derek. Pero alam kong may plano si Papa para sa atin. Pagkalabas namin sa gate, nagulat si Derek nang biglang huminto ang isang van sa tapat namin, Miss Ligaya. Bumukas ang pinto at isang pamilyar na mukha ang sumalubong sa amin, si Attorney Velasco. Sinusundo mo na kami, di ba, Attorney? Alam mo na susunduin niya tayo, ate. Oo, Derek. Kasama to sa plano ni Papa. Ha? Si Tito? Muling bumalik sa aking alaala ang huling pag-uusap namin ni Papa. Alam kong natatakot ka sa mga nangyayari. Pero gusto ko malaman mong may plano ako para sa inyong magkapatid. Anong plano? Kapag nangyari na ang lahat, kapag nagtagumpay ako sa gabing yon, may darating para sunduin kayo ni Derek. Susunduin kayo ng abogado ko. Ihatid niya kayo pabalik sa Maynila. Papa. Anak, huwag kang umiyak. Kailangan mo maging matapang. Huwag mo akong intindihin. Matagal ko nang pinag-isipan at pinagplanuhan to. Magkakaroon na sa wakas ng kabuluhan ang pagkamatay ko, anak. Dahil alam kong ang kapalit nito ay ang katapusan ng kadiliman sa ating lahi. Kapag nakarating na kayo sa Maynila, aasikasuin ng aking abogado ang paglilipat ng lahat ng pera, ari-arian at mga negosyo sa pangalan mo at ni Derek. Pati po si Derek? Oo, kasama si Derek. Kahit hindi ko siya tunay na anak, napamahal na rin siya sa akin. Itinuturing ko na siyang sariling anak. Kaya pareho kayong may bahagi sa lahat ng pag-aari ko. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng aking luha habang nakatanaw sa bintana ng sasakyan. Hindi nagtagal, puminto kami sa harap ng isang malaking gate. Sa loob natanaw ko ang isang bahay na bagaman hindi kasing laki ng mansyon, ay maganda at moderno ang istruktura. Tulad ng sa mansyon, may sensor din yung gate nito. Pagkapasok ng sasakyan sa bakuran, namangha kami ni Derek sa laki ng paligid. Pagkababa namin, sabay kaming tumingala ni Derek sa langit. Salamat sa lahat, Papa. Salamat po, Tito. Hindi namin kayo makakalimutan. Maya-maya ay may naramdaman akong malamig na hangin na dumampi sa pisngi ko, Miss Ligaya. Napangiti ako habang pinupunasan ng aking luha. Alam kong si Papa yon, nasa tabi namin. Tapos na ang dilim at sa wakas, magsisimula na ang bagong umaga para sa amin ni Derek. Sa ngayon, tuluyan na nagbago ang buhay namin. Kung dati ay namumulot lang kami ng basura para may makain ni Derek, ngayon ay kami na mismo ang namamahala sa mga negosyong iniwan sa amin ni Papa. Pareho na rin kaming nakapagtapos ng pag-aaral at sa bawat tagumpay na tinatamasa namin ngayon, lagi naming naaalala si Papa. Natupad nga ang aming pangarap na makaahon sa hirap. Ngunit ang kapalit nito ay ang pagkawala ng tunay kong ama. Isang amang hindi ko man lang nakasama ng matagal. Hanggang ngayon pinagsisisihan ko pa rin na hindi ko siya nayakap ng mahigpit sa huling pagkakataon. At hindi man lang siya napigilan sa ginawa niyang pagsasakripisyo. Ngunit habang ako'y nabubuhay, mananatiling buhay sa aking alaala ang kabutihan ng aking ama. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nakalimutan naming sabihin ni Derek ang tungkol sa napulot naming wallet ni Papa sa tambakan ng basura. Sa loob nito may nakita kaming ID niya. Kaya hanggang ngayon malaking palaisipan pa rin sa amin kung paano iyon napunta sa tambakan ng basura sa Maynila gayong nasa Bicol siya noon. Sa tingin niyo, paano kaya nangyari yon? Bakit kaya napunta ang wallet niya sa tambakan ng basura? Hanggang dito na lamang, Miss Ligaya. Sana ay may natutunan ng inyong mga tagapakinig sa kwentong aking ibinahagi.
Maraming salamat at magandang araw ulit sa inyong lahat. Maraming salamat, Juliet, sa iyong magandang kwento. Ang inyong karanasan ni Derek ay patunay na kahit sa gitna ng dilim at takot, may liwanag pa rin naghihintay sa dulo. Ang liwanag ng pag-asa, pagbabago at tunay na pagmamahal ng isang magulang. Ang ginawa ni Don Salvador ay isang sakripisyong hindi kayang tumbasan ng anumang bagay. Minsan hindi natin agad nauunawaan ang mga desisyong ginagawa ng ating mga magulang, ngunit sa paglipas ng panahon, doon natin napapagtanto na ang lahat ng iyon ay para sa ating kabutihan. At saka grabe rin yung wallet ng papa mo na bigla na lang lumitaw. Kahit ako hindi ko rin maipaliwanag kung bakit nangyari yun. Naguguluhan din ako, kaya ipapasa ko na lang ang tanong ninyo sa ating mga tagapakinig kung anong masasabi nila tungkol dyan. At para sa mga tagapakinig, sana ay maging paalala ang kwentong ito na huwag nating hintayin na mahuli ang lahat bago natin pahalagahan ang mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Habang may pagkakataon pa, yakapin natin sila, pasalamatan at ipadama kung gaano sila kahalaga sa ating buhay. Bago pa ako magpaalam, isang paalala lang po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kung makakita po kayo ng ibang channel na nagre-re-upload o gumagamit ng aming mga content nang walang pahintulot, huwag po natin itong suportahan. Sa halip, pakireport po ninyo upang mapangalagaan ang aming mga orihinal na likha. Narito lamang ang opisyal at lihitimong mga channel ng aming mga kwento. Kwentong Takip Silim, Sityo Pangil, Sityo Bangungot, Aswang Diaries, Aswang Confessions, at ang pinakabago naming channel, Aswang Radio. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, pagmamahal at suporta sa aming mga orihinal na kwentong katatakutan. Ako po si Miss Ligaya at ito ang aking iiwan sa inyong lahat. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa kabutihang naiwan natin sa puso ng iba. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.